pangako niya'y sumiyay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili para sa banal na pagdiriwang na ito. Atin munang alalahanin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo natin makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa koronungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa hindi kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabi ng ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinasabi, "Ito'y anak ng isang Hebreo." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipangangalan ko sa kanya."
Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan. At nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasakta ng isang Ehipsyo ang isang Ebreo. Lumingali nga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinoon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Ebreong nag-aaway. Tinanong niya ang mga may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Ebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya malaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O poon, sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangako'y pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap at ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay ligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di malilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nakaupo sa ubo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Siro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po kayong lahat dito sa mahal na dambana ng Padre Pio. Gaya po ng nabanggit ko kanina sa panimulang panalangin, ginugunita po natin ngayon ang kapestahan ni San Buenaventura. Kaya po, bago po ang aking homilya, ay magbibigay po ako ng kaunting introduction tungkol sa santong ito. Si San Buenaventura ay isinilang sa Italia noong 1221. Nung bata pa siya, ay gumaling siya sa isang malubhang karamdaman sa pamamagitan ng panalangin ni San Francisco ng Assisi ay siya ay gumaling. Na maglaon ay nag-aral siya sa Paris, Pransya, at pagkatapos ay pumasok sa orden ng mga Fransiskano. Iyon pong tinatawag nating Order of Friars Minor na isa sa pinakamalaking religious congregation po sa buong mundo upang maging pari. Ang mga sinulat ni San Buenaventura ay hinangaan dahil sa pagkakaroon ng presensya ng Diyos, lalo na ang kanyang pinakadakilang gawain, ang paglalakbay ng kaluluwa patungo sa Diyos. Bukod tanging likas na matalino sa kaluluwa, talino at personalidad, si San Buenaventura ay likas ang kabaitan kahit na sa mga hindi mabait na tao. Maganda po ito. Likas ang kabaitan kahit na hindi sa mga mabait na tao. At kalaunan ay naging Ministro General o yung pong tinatawag na Superior General ng mga Fransiskano. Minsan siya ay tinutukoy bilang pangalawang tagapagtatag ng kanilang orden dahil sa kanyang malaking impluensya. Namatay si San Buenaventura noong 1274 at naging santo sa pamamagitan ni Pope Sixtus IV noong Abril 14, 1482 at dineklara naman pong Doctor of the Church ni Pope Sixtus V noong 1557. Siguro, ang isang mamanahin natin sa kanya ay yung pagiging mabait, lalo na sa mga taong hindi mabait sa atin. At sa atin namang ebanghelyo ngayon, kung babalikan natin ating ebanghelyo noong nakaraang linggo, ang kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Narinig natin sa unang pagbasa sa Lumang Tipan ay patuloy na gumagamit ang Diyos ng mga taong magiging bahagi ng kanyang mapanligtas na gawain. Ang anak ng Parao na nagligtas kay Moises ay naging instrumento rin sa mapanligtas na gawain ng Diyos sapagkat siya ang sumagip kay Moises na ang ibig nga pong sabihin ng Moises ay iniahon sa tubig. From waters I save you, o iniligtas mula sa tubig. At kung makikita natin, ang naging papel ni Moises sa mga Israelita ay ang paghahati ng tubig para sila makatawid sa lupang pangako. Tulad ng anak ng Parao ay para bang busilak ang puso nito tulad ng ating mahal na Birheng Maria. Si Moises naman ang mangunguna sa mga Israelita sa paglalakbay
patungo sa lupang pangako mula sa kaalipinan sa Ehipto. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo naman, kung narinig natin ay para bang napaka-passionate ng ating Panginoong Jesucristo sa panawagan niya ng pagsisisi sa mga bayan doon. Kabilang na dito ang Capernaum. Kung maalala natin, kapag mahal na araw, ang tugon natin sa ating antipona ay ganito: Today, if you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Kung ngayon ay marinig ninyo ang tinig ng Panginoon, ay huwag magmatigas ang inyong puso. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, nakakalungkot na may panahon na katulad tayo ng saserdote o noong Levita doon sa kwento ng mabuting Samaritano. Dinaanan at nilampasan lamang nila ang isang taong hinarang ng mga tulisan at nasa bingit ng kamatayan. Ang isa pang Samaritano ang nagturing na siya ay kanyang kapwa, at ito pa ang tumulong sa taong ito. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinumpa ni Jesus ang mga bayan na kung saan sa kabila ng maraming kababalaghang ginawa niya, ay sarado pa rin ang kanilang puso sa Panginoon sa panawagan ng pagsisisi. Naging matigas pa rin ang kanilang puso sa kanila para sila ay magsisi. Mga kapatid, problema ito. At tingin ko, problema din natin ito ngayon hanggang sa kasalukuyan. Dahil hindi nila kailangang makinig sa Panginoon kahit sa kabila ng pagpapakita niya ng lahat ng mga kababalaghan at mga kahangahangang gawain at ipahayag na siya ang sinugo ng mahal na Diyos. Hindi nila nakita yon, na siya'y sinugo at ang kanyang panawagan ng pagsisisi. Ang akala nila ay okay na sila at hindi na nila kailangang magsisi. Maganda pong mapagnilayan din natin ito. Baka mayroong mga pagkakataon na tayo ay dumadating sa puntong, bakit naman tayo magsisisi? Pero ang mas mahalaga ay ang mas malala ay iyong sinasabi ng mga taga-Capernaum na hindi na nila kailangan ang Diyos. Ito, mga kapatid, ay isang matinding dagok din sa ating pananampalataya. Kung minsan, sasabihin natin, we do not need God anymore. The people of Capernaum were caught in a false and very dangerous illusion of self-righteousness and self-exaltation. Ang itinataas nila ay kanilang sarili at hindi ang Diyos. A trap into which many people in our modern world hanggang ngayon po, and sometimes we ourselves often fall. Na dito din tayo nahuhulog. Ang itinataas natin ay ating sarili at hindi ang Diyos. Sabi nga ni San Pablo, God must increase, I must decrease. A much more accurate description of our state is that we are like the travelers in Sunday's parable, severely wounded by sin and unable to serve ourselves. Mga kapatid, ano ang hamon ng Ebanghelyo sa atin? Baka tulad ng mga taga-Capernaum, baka nananatili pa din tayong matigas ang ating puso. Nananatiling pusong bato. At di nakikita ang kapakumbabaan at
ng pangangailangan ng pagsisisi. Nakalulungkot ang kwento noong isang pare noong papunta na siya sa kanyang simbahang pagmimisahan ay may nadaanan siyang dalawang nagkukwentuhan, dalawang mayaman. At ang sabi ng isa doon sa isa ay, simba ka ng simba, hindi ka naman yayaman diyan. Mga kapatid, magandang pagnilayan natin ito. Sabi nga po ng isa ding pare sa kanyang humiliya ay ito, if you focus on the world, you will die with the world. But if you focus on God, you will die with God. Kung ang atensyon mo ay nakatuon sa makamundong bagay, ikaw ay matatapos sa mga bagay na nakamundo. Pero kung ang iyong atensyon ay nakatuon sa Diyos, ikaw ay mamamatay na kasama ang Diyos. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Buenaventura ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosanna,
sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay, itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa-nama ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na po natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tuhayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inaanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos naman mapapanatan ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking makatanguhan.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Buenaventura kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, Rome Pilgrimage. Ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang October 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod na yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilika sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Petralcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian Ogrizel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Naway magsama-sama tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pumunang misa ay atin ang naialay, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.